ang nakadiyang ahensya sa gobyerno o volunteer groups aron makuha ang mga Isa lang po yan mga kababayan sa patunay natin na kahit matirik ang araw ay binabaha po sa Davao. Alam niyo po, ang nakagawian po natin, halimbawa umulan ngayon, saka lang po babaha. Pag tila ng ulan, wala na pong baha yan. Tama? Tama. Ganyan po ang nangyayari na natural. Bakit binabaha kapag maulan? Malakas ang agos, natatabunan ng mga granite ng basura, kaya umaapaw yung tubig. Yeah? Pero, kapag wala na pong ulan mga kababayan, ay saka naman siya mawawala ang baha. Yan po yung natural sa atin. Sa Davao po, hindi natural. Kasi nga po mga kababayan, tirik na tirik yung araw. Kita po naman mga kababayan sa kalsada, bahang-baha. Nire-rescue pa rin ng mga mga volunteer. Di ba? Yan po ang patunay na mga didis, tanggapin nyo na kasi ang katotohanan. Di ba? Tanggapin nyo na ang katotohanan na masaklap na masakit. Na ang lungsod ng Davao ay hindi po talaga yan nakakaligtas sa baha kahit mainit. Diba? Isa po yan sa mga halimbawa natin mga babayan. Alright? Okay po, sinagot ko lang kanina yung si Lynn Mariano ba yun? Sinagot ko lang mga babayan. Alright mga babayan, ito po ang ating pag-uusapan. Magalong binira ni Richard Gomez. Vice President Sara Duterte, siniraan si Pangulong Bongbong Marcos. Kibuloy ililipat sa Amerika. Yan yung mga pag-uusapan natin mga kababayan ngayong kaugtuhon ng Huwebes. Ayan. Katanghalian po ng Huwebes, Agosto 21, taong kasalukuyan. At Philippine Standard Time, 11:30 na po ng umaga. Magtatanghali na po mga kababayan. Kaya totok-totok lang po dito kay Small Ibalitabay. Ayan, ang inyong munting lingkod lang naman mga kababayan, ha? Buntilaw, good morning sa'yo, Buntilaw. Shoutout po. Of course, sa mga kababayan po natin dyan na hindi pa alam kung paano mag-like, double tap po. Makikita nyo po ang like button dyan. Tapos, makikita nyo po yung share dyan. I-share nyo po yan, mga kababayan. At kapag nag-subscribe po kayo, pindutin nyo po yung notification bell. Tapos, all. Para po kompleto, Ricardo's amigos. Alright, mga kababayan. Ito, unahin muna natin itong si Vice President Duterte. Dahil nagpa-interview po ito, mga kababayan, tungkol nga dito, sinagot po niya ang sinasabi di umano. Hindi lang di umano, talaga naman ang nauna kasi dyan mga kababayan, ganito, kwentuhan ko kayo para magkaalaman tayo, para mayroon tayong konstekto. Tama ba ako? Para mayroon tayong paghuhugutan ng ating pag-uusapan mga kababayan. Alright? Ganito po yun. Si Vice President Sara po, nagtungo po ito ng Kuwait. Diba? Nung nakaraan. Tapos, binanatan po niya ang presidente, ang Admin Marcos. At sinasabi po niya doon sa bansang Kuwait, habang kaharap po niya ang mga Pilipino nating, mga kababayan natin, sinasabi po niya mga kababayan, na napag-iiwanan na raw ang ating bansa dito sa education. Alright? Ngayon, nakarating po ito kay attorney, siyempre sa palasyo, mga babayan. Alam niyo naman ang balita. Talo pa po ang may pakpak. Yung balita po mga kababayan, invisible po yan. Para mayroon po silang parang yung kay Sangguko. Diba? Yung ginagano ni Sangguko, mga kababayan. Tapos nakakarating agad kung saan-saan. Yan po. Ang balita po, kaya nalaman po ito ng palasyo at sinagot po ni Yusek Castro itong si Vice President Sara. Ang sinasabi po ni Yusek mga babayan, failure ka naman Babanat ka ng babanat, ikaw nga 2 taon naging DepEd Secretary, wala kang nagawa. Diba? Wala kang silbi. At napatunayan naman natin yan mga babayan. Nalaman naman natin yan. Na talagang si Vice President Sara, nung siya po ay DepEd Secretary, ay wala talaga siya nagawa. Bakit? Diba kung matatanda natin yung hearing
Di ba? Pinapa-stop sa kanya yung mga contribution na yan. Pero ang sagot niya lang, gumawa kayo ng batas, mga senador. Di ba? Ganun yun eh. Ibig sabihin, wala ka talagang alam. Hindi mo kaya ang pagiging DepEd Secretary, kaya ka nag-resign. Yan ang sinasabi ni Jose Castro, mga kababayan. Failure. Diba? Ngayon po, mga kababayan, dahil dyan, in-interview si Vice President Sara ng isang bulager. Ayan ha. In-interview, mga kababayan. Ang sinasabi niya, paano ako naging failure? Nung DepEd Secretary ako, sinumbong ko ang mga congressman na nangungurakot. Dax, shoutout siya, Dax. Bulagin. Ha? Sinumbong ko kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga congressman natin na nangungurakot daw, sabi niya. Pero, hindi raw siya tinulungan ng presidente. Yun daw ang dahilan kung bakit siya nag-resign. Mga kababayan yan, sabi niya. Tapos, nung matagal na raw yung kanyang resignation, nagkaroon daw ng isang pagkakataon doon sa palasyo, habang inabot niya kay PBBM ang resignation, naku po, nagbiso-biso raw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. At naamoy daw niya, amoy alak. Tingnan niyo naman mga kababayan. Amoy alak daw ang presidente ha. Alas 10 pa lang ng umaga. At may pinangalanan pa siyang brand ng wine. Nakainom daw si Pangulong Bongbong Marcos ng alak, alas 10 pa lang ng umaga. Ay, alam ko na yung style mo, Vice President. Gawain yan ni Baste. Alam ko na yan. Dahil ngayon mo lang yan sinasabi, nakaisip ka na naman ng palusot. Ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Nako po. Arnila Moises. Good morning, good morning. Tara tagay. Alright, pakinggan natin si Vice President Sara. Tapos bigyan natin ng reaksyon ng kanyang mga sasabihin, mga kababayan. Dahil para sa akin, Vice President, hindi ka dapat naninira ng ganyan. Alam naman natin talaga na wala ka talagang ginawa sa pagiging DepEd Secretary mo. Huwag na tayo maglokohan. Kasi po, bilang Vice President, tapos DepEd Secretary pa, napakalakas mo nun. Napakalaki ng hawak mong kapangyarihan. Bakit? Hindi mo kailangan mag-resign. Kung talagang may corruption dyan, isisiwalat mo, gagamitin mo yung social media para pangalanan yung mga kurakot. Dahil nag-resign ka, ibig sabihin, hindi mo kaya ang trabaho mo. Di ba? Hindi mo kailangan mag-resign. Kasi kung ako ang DepEd Secretary, tapos isa pa akong Vice President, ay baka magkaduguan tayo ng baho. Kahit siguro utot mo, ilalabas ko. Hawak ko ang aking mic. Hawak ko ang aking social media. Tapos malakas ako sa tao. Hindi ko kailangan mag-resign. Diba? Kaya ka nag-resign. Kasi nga, nako po, hindi mo kaya. Ang corruption na yan, baka pinagtakpan mo. Kasi ayun nga dito sa investigasyon, ay mga DepEd ay binibigyan mo sobre-sobre.